Magandang araw sa ating lahat mga kabombo, kapaskuhan na naman at habang tayo'y abala sa pag-ayos ng dekorasyon, pag-shopping ng regalo at paghahanda ng masarap na handa, huwag rin nating kalimutan ang kaligtasan, lalo na pagdating sa sunog at pangalaga ng ating kapaligiran. Ngayong panahon ng Pasko, mas dumarami ang insidente ng sunog dahil sa dekorasyon, ilaw, kandila at minsan kapabayaan. Kasabay nito, tumataas din ang basura at polusyon dahil sa gift wrappers, plastic at Christmas party waste. Kaya ngayong araw ihahatid namin sa inyo ang ilang mahahalagang environmental at fire safety reminders para maging mas ligtas at mas luntian ang ating pagdiriwang ng Pasko. Unahin natin ang usapang fire safety. Alam naman nating halos bawat tahanan ay may Christmas lights. Pero tandaan po, hindi lahat ng ilaw ay ligtas gamitin. Una, pumili ng LED Christmas lights na may quality seal gaya ng ICC. Mas matipid ito sa kuryente at hindi madaling uminit. Ikalawa, patayin ang Christmas lights kapag alis ng bahay o bago matulog. Maraming sunog ang nagsisimula dahil sa napabayaang dekorasyon. Ikatlo, iwasan ang overloading. Huwag po tayong magsaksak ng maraming appliances sa isang extension cord. Tandaan, mas simple, mas ligtas. Ikaapat, ilayo ang Christmas lights sa kurtina, papel at anumang madaling magliyab. At kung gumamit kayo ng kandila sa altar o dekorasyon, mas mainam kung LED candles or LED candles ang gamitin. Kung totoong kandila naman, siguraduhin may bantay at nasa ligtas na lugar. Ngayon naman, punta tayo sa environmental reminders. Kapag Pasko, kaliwat kanan ang pagbabalot ng regalo. Ang hindi lang natin napapansin na libo-libong toneladang basura rin ang nadaragdag dahil dito. Kaya paalala, una, gumamit ng eco-friendly gift wrappers. Pwedeng recycled paper, old magazines, o reusable bags. Hindi lang ito praktikal, nakakatulong pa sa kalikasan. Ikalawa, iwasan ang paggamit ng sobra-sobrang plastik. Kapag may Christmas party, piliin ang reusable utensils kaysa disposable. Ikatlo, huwag magsunog ng basura. Bukod sa nakakasama sa kalusugan, maaari itong magdulot ng grass fire lalo na't malamig at tuyo ang panahon. Ikaapat, panatilihing malinis ang paligid. Ang mga tuyong dahon at kalat ay pwedeng maging gatong ng apoy. At syempre, kung may fireworks display sa inyong lugar, mas ligtas ang community fireworks kaysa personal na paputok. Mas kaunti ang polusyon, mas ligtas pa sa mga bata. Ngayong panahon ng pag-asa at pagmamahalan, sama-sama nating alagaan ang ating tahanan at kapaligiran. Ang simpleng pagpatay ng ilaw bago matulog, pag-recycle ng gift wrappers o pag-iwas sa pagsusunog ng basura ay may malaking epekto para maging mapayapa, ligtas at mas environment friendly ang ating pagdiriwang. Tandaan, isang ligtas na komunidad nagsisimula sa isang responsableng tahanan at isang mas malinis na kapaligiran nagsisimula sa isang simpleng tamang desisyon. Ako po si Bombo Noviorgano nagpapaalala, sa Pasko, huwag lamang magdiwang, mag-ingat, magtulungan at magmalasakit. Ito ang Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!